Hello, D-Fam! Handa na ba kayo sa mga kwento ng mga taong sobrang rare, sobrang kakaiba, at sobrang kahanga-hanga? Instead of pity, I think more so understanding. Isang lalaking tumatakbo ng 100 meters pero walang mga binti at paa. Isang binatilyong sobrang balbon na parang lobo ang mukha. Meron ding tao na may braso ng higante. Andyan din ang 3-man na mala superhero ang dating. Alam mo ba na may bata na walang buong mukha? At isang pamilya na walang fingerprints? Hindi ito kathang isip lang. Lahat ng ito ay totoong tao. Buhay, may kwento, at may inspirasyong dala. Tara, alamin natin ang kwento nila. Mr. D. Zion Clark. Walang binti pero Guinness World Record holder. Si Zion ay ipinanganak na may caudal regression syndrome, isang congenital disorder kung saan hindi nabubuo ang lower spine at legs. Ang kondisyong ito ay napakabihira lamang. 1 out of 25,000 babies lang. Pero imbes na malimitahan, ginamit ito ni Zion bilang lakas. Siya ay Guinness World Record holder sa fastest 20 meters walking on hands na tinapos niya ng 4.78 seconds lang. Varsity wrestler din siya sa Kent State University at kaya niyang mag-bench press ng 315 pounds or 143 kilos. Ang goal niya ay maging Olympian at Paralympian sa parehong taon. Kahit walang binti, hindi siya kailanman titigil. Sana all! Lalit Patidar, ang werewolf teen ng India. Mula India, si Lalit ay may hypertrichosis or werewolf syndrome. Ito ay isang genetic condition kung saan ang katawan, pati mukha, ay tinutubuan ng makakapal na buhok. Tinatawag na congenital hypertrichosis lanuginosa. Less than 100 people sa buong mundo ang may gantong kondisyon. Ang buhok niya ay tumutubo ng hanggang 5 times more mas makapal kesa normal. At pangarap niyang maging pulis para protektahan ang bayan. Hindi siya natakot ipakita ang mukha niya sa mundo. Sa halip, ginamit niya ito bilang lakas ng loob. Si Jeff Dave, ang lalaking may braso ng halimaw. Siya ay mula sa Minnesota, USA at kilala bilang real-life Popeye the Sailor Man. Ang kanyang mga braso ay may circumference na 49 cm. Doble sa normal na lalaki. Natural condition. Walang steroids or implants ang kanyang braso. Merong macrodactyly na isang rare overgrowth condition. Arm wrestling champion din siya simula pa noong 1980s. Bumalik pa siya sa kompetisyon noong 2012 at tinalo ang mga mas bata sa kanya. Ang kamay niya ay halos kasing laki ng plato. 10 inches ang lapad! Literal na kamay ng bakal. Abul Bajandar, ang 3-man ng Bangladesh. Siya ay may kondisyon na tinatawag na epidermodysplasia verruciformis o 3-man syndrome.
Sa sobrang dami ng warts o kulugo sa kamay niya, nagmukha itong sanga ng puno. Documented ng World Health Organization bilang extreme rare case. Tinubuan siya ng warts na tumimbang ng halos 5 kilo bawat kamay. At naka 25 surgeries na siya sa Dhaka Medical College Hospital. Isa lang siya sa 10 kilalang cases sa buong mundo. Ang kaso ni Abul ay considered na pinaka-extreme case ng 3-month syndrome. At siya din ang pinakaunang ginamot na hindi na-amputate. Nazimana Eli, tinaguri ang batang gubat, pero napakabait. Siya ay lalaki mula sa Rwanda na nag-viral sa social media dahil sa kanyang kakaibang pisikal na anyo at paraan ng pamumuhay. Ayon sa doktor at opisyal na naulat mula sa Rwanda, si Eli ay may intellectual disability at genetic disorder. Ito ay nakaapekto sa kanyang pisikal na anyo. Maliit ang kanyang height, kakaibang facial features, at may kakaibang hugis ng ulo. Ayon sa kanyang ina, si Eli ay hindi nakakapagsalita ng maayos at may developmental delays. At dahil sa bullying at diskriminasyon, si Eli ay mas piniling manirahan sa liblib na lugar, malayo sa ibang tao. Inilayo siya ng kanyang ina sa lipunan ng 17 taon at dinala sa kagubatan. Ngunit natulungan naman siya ng Rwandan YouTubers at NGOs noong 2022. Kaya kayong mga judgmentals dyan, Manurong Family, ang pamilyang walang fingerprints. Sa Indonesia, ang Manurong Family ay may sobrang bihirang kondisyon na tinatawag na adermatoglyphia or the immigration delay disease. Wala silang fingerprint mula pagkasilang. Nadiskubre lamang ang kanilang kondisyon noong 2007 ng mga Swiss scientists. Dahil dito sa kondisyon nila, hindi sila nare-recognize sa lahat ng biometric identification like passport, ID, cellphone. Dahil sa kondisyon nila, hindi nabubuo ang normal na mga dermal ridges sa daliri, palad at talampakan. At alam nyo ba na mas mababa pa sa 0.00003% ng global population ang may ganitong kondisyon? T-Fam, kung minsan ay akala natin ang kakaibang itsura ay parang sumpa. No! Pero kung titingnan natin ang buhay ng mga taong ito, makikita natin, pwede itong maging biyaya. Hindi naging madali ang buhay nila. Pero, ginamit nila ang kanilang uniqueness para magpakatatag, magtagumpay, at maging inspirasyon sa buong mundo. Kaya kung pakiramdam mo minsan, iba ka? Tandaan mo, minsan ang pinakakaiba, sila pa ang pinakakahanga-hanga. Kaya kung gusto mo ng mga kwentong kakaiba pero totoo, mag-like, mag-subscribe, mag-comment, mag-share sa kapwa mo D-Fam. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!